Hello mga kaubas, kumusta kayong lahat? Ngayon gagawa ulit tayo ng panibagong video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga bunga ng ating ubas na nalalanta. So alamin natin mga kaubas kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit nalalanta yung mga bunga ng ating ubas. Meron kasi akong nakitang nag-post sa ating mga Facebook page na pinost niya yung kanyang bunga ng ubas. Nagtatanong siya kung ano daw nangyari sa kanyang bunga ng ubas kasi nalalanta daw. Maraming mga nagbibigay ng suggestion kung anong dahilan kung bakit nalanta yung kanyang mga bunga ng ubas. So ito naman yung aking suggestion mga kaubas. Meron akong mga ibibigay na mga example sa inyo tulad nito. Kung ang iyong bunga ng ubas ay, kung mapapansin nyo to, yan, 'di ba, may nalanta. Ang titignan mo lang diyan mga kaubas para makita mo yung dahilan kung bakit nalalanta o nabubulok yung mga bunga ng ubas kahit hindi pa siya hinog. Unang-unang tignan mo diyan ay yung kanyang pinakatangkay. Kung makikita mo ito mga kaubas, yan, tangkay niya natuyo. Kaya natuyo rin yung kanyang bunga. Ayan o. Yun. Ayan. So ang dahilan niyan mga kaubas ay fungal infection yan. Ayan o. So nagkaroon siya ng damage dito dahil din yan sa ulan. Yan, nabulok ito ang kanyang pinakatangkay. Kaya natuyo na rin yung kanyang bunga. At isa pang dahilan mga kaubas, pagka ito ay natuka ng ibon, yan, dahilan din ng pagkalantayan. Pero unang-unang titignan mo mga kaubas, itong kanyang tangkay. Pag yan ay may damage o natuyo, tulad nitong isa na yan, malapit na uling mahawa, so ito malalanta na rin itong isang tangkay na yan. So ang magandang gawin dyan mga kaubas ay mag-apply tayo ng organic fungicide. Huwag na tayo mag-apply dito ng chemical fungicide kasi pahinog na yung bunga ng ating ubas. At isa pa mga kaubas, kung hindi pa naman hinog yung bunga ng ubas, kunwari nasa 2 months old pa lang siya, so wala pa siyang hinog, tapos nalanta buong itong buds na to mga kaubas ay nalanta, pero wala namang damage itong kanyang pinakatangkay ito, o kaya itong kanyang fruiting cane wala namang damage, pero nalanta itong buong buds na ito. So ang ibig sabihin ng mga kaubas, pagka wala namang damage, tinignan mo lahat ay wala namang damage, ang ibig sabihin ng mga kaubas ay kulang siya sa tubig. So ang gagawin mo lang, kung gaano ka kadalas magdilig ng iyong ubas, ay mas dalasan mo pa magdilig. At saka mapapansin mo naman yon mga kaubas na kulang siya sa tubig. Makikita mo yan, punta ka dun ng mga bandang tanghali, mga alauna, 2:00 sa inyong taniman, makikita mo na mga nalanta na bunga dahil sa sobrang init. Kung kinulang ang tubig sa puno ng ubas ay malalanta yung mga bunga. Tapos ang gagawin mo, magdilig ka, tapos hintayin mo mga 1 oras, ay babalik siya, magiging healthy siya ulit. So maliwanag na ibig sabihin ng mga kaubas ay ang dahilan doon ay kulang sa tubig. So magkaiba-iba sila ng mga dahilan kung bakit nalalanta yung inyong mga ubas. At isa pang dahilan mga kaubas ay doon sa chemical burn, yung sobra sa timpla ng gamot na inispray mo at sa oras mga kaubas. Wag kayong mag-spray ng mga chemical na mga fungicide or insecticide pagka tanghali,
mas maganda na mag-spray kayo mga umaga or yung hapon na, kasi mainit din yon, isa rin yon sa dahilan kung bakit nalalanta sila. Pero ito, makikita nyo talaga yan, ay maliwanag ito na fungal disease, fungal infection, kasi natuyo talaga yung buong yan, yung tangkay na yan. So dito siya nagsimula sa puno na ito. Ayan, so spray tayo ng organic fungicide. Huwag na kayo mag-spray ng mga chemical na fungicide kasi pahinog na yan, makakasama na yan sa kalusugan natin. Meron pa akong papakitang isang example mga kaobas. Ito mga kaobas, kung makita nyo na tuyo na lahat sila. So yung sinabi ko kanina na sundan nyo yung kanyang tangkay. Ayan, dito siya nabuluktot, tapos natuyo na siya dyan, kaya naman ito ay nalantad, talagang natuyo na siya. So ito yung naging dahilan dito mga kabas, dahil sa maiksi itong fruiting cane, hindi na siya nagkaroon ng tendrils na humawak dito sa kanyang balag, at saka sa mabigat itong kanyang bands na to, kaya nayupi doon. Yan, so tignan nyo lang yung possibility na kung bakit siya nalanta mga kaobas. Obvious naman kung may damage yung kanyang tangkay, o di kung wala namang damage ay kulang yan sa tubig mga kaobas. Madali lang na isolve yung problema natin na yun. So ngayon mga kaobas, mag-harvest ako ng aking mga bunga. Ayan, marami na akong na-harvest. Ito, ang ganda. So harvest time na mga kaobas. Ayan, harvest na natin to, malaki na to. Ayan oh, ang ganda ng quality, ang tamis niyan mga kaobas. Ayan, ito pang isa na to. Ayun, oh ganda. Dito banda. Yan, ganda ng mga quality. Ayan, dito. So hanap pa tayo ng mga hinog mga kaobas. Ito pa. Oh, ang ganda, nakakatuwa mga kaobas pagka ganitong harvest season na, mga hinog na yung bunga. Ito pa. Ay, sarap talaga ng pagkaramdam mga kaobas. Dito naman tayo sa white grapes. Ayan, so laking buns din ito. Ayan, mga half kilo siguro, pero di ko sure. Ito pang isa. Ayan, dito maaaring 1 kilo na ito mga kaobas. Ang ganda no. Ito pa. Uy, yan. Sa mga magtatanong mga kaobas kung anong mas matamis, itong black saka yung itong white, para halos parehas lang sila ng tamis, pero iba yung
texture nung black, parang mas gusto ko siya. Pero iba naman yung tamis nito. Mas ang tawag doon, basta magkaiba sila ng quality mga kaubas. Ay. Nakakarami na tayo. Ayan. Let's go. So lilinisan natin mga kaubas, tanggalin natin yung mga sira-sira para mabenta natin na maganda. So ito na yung mga harvest natin mga kaubas. Ayan, tatamis nyan. So hanggang dito lang muna itong aking video mga kaubas. Sana may natutunan kayo ulit tungkol sa mga bunga ng ating ubas na nalanta. Maraming salamat. Paalam ulit sa inyo lahat.